Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Kilalang mamamahayag na si Ted Filon tila walang bilib sa diskarte ng kampo ni Luistro sa prosekusyon dahil sa mga di umano'y sablay nilang witnesses na pahaharapin laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Matatanda ang inilista si Abby Andres, dating court sheriff na sinapak ni Vice President Sara Duterte sa Davao noong 2011 bilang testigo ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nangyari ito sa isang demolition noong nagsisilbi pa lang si Sara Duterte bilang Davao City Mayor. Base sa pre-trial brief ng prosecution, isinama nila si Andres para patunayang may tendency to inflict violence umano ang Vice President na si Sara Duterte. Subalit ayon kay Filon, imbis na makatulong ang naturang witness ay mas lalo pang mapapabilib ang sambayanang Pilipino kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagtatanggol nito sa mga mahihirap. Lalo lamang aniyang lulubog ang kampo ni Luistro at mas lalo silang lalamuni ng buhay ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Oras na magsimula na ang formal impeachment trial sa Senado at para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Dito po sa aking kaisipan na ito. Kasi nga, may listahan na po sila ng mga iimbitahan ng mga testigo, and then yung testigo po ng prosecution, testigo po ng depensa. Alright. Ngayon po, meron silang gustong imbitahin ng prosecution. Sino to? Yung dati pong, yung sheriff dyan sa Davao City. Ito ho yung sheriff na sheriff na sinuntok ni VP Sara when she was mayor. Alright. Nangyari po ito, matagal na ito, July po ito. July, actually, I think July 1 ba ito? July 2 ng 2011. Alright. Ngayon pa lang po, nagsasabi na itong si attorney, si sheriff, na huwag siyang idamay. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya po sa kanyang post, public announcement, please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer, a second-level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first-level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory. So malinaw na siya po'y hindi pupunta kung sakali magipatawag. Hindi na akong idamay dyan. Okay. Well, ako ginagalang ko naman po itong mga taong ito kasi matatalino yan. Alam na ho nila ang tama at mali. May discernment na po sila, di po ba? Pero sa puntong ito, sa akin lang ito naman ha. Ewan ko lang kung makakatulong sa prosecution talaga ito. Sa inyong pagpipilit dyan. Ang sinasabi po nitong sila Congressman Joel Chua at saka ng kanilang spokesperson, basahin mo lang ito, no? Itong quote dito. Kung bakit ba nila gustong imbitahan itong si Sheriff. Ito, basahin mo nga itong quote dito kay Ginoong Joel Chua at kay Ginoong Benjamin Tolosa, yung kanilang spokesperson. Okay, unahin po natin yung sinabi ni Joel Chua. Ni Congressman. Well, hindi naman yung kaso niya noong 2011 na pag-uusapan dito Kung hindi yung ugali o yung pagiging bayolente ng ating vice-presidente ang magiging purpose po ng usapin dito. Yan nga po ay galing kay House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Samantala, ito naman po ang sinabi ni Attorney Benjamin Tolosa, ang House Impeachment Trial Legal Spokesperson. Under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral patterns, to establish the propensity of a person to resort to violence, for example. So kumbaga po, gagawin testigo ito para daw po doon sa pag-establish nila sa pag-uugali ng Vice Presidente at pagiging umano ay bayolente. Ito lang sa akin dito. Again, ito lang po naman po ay sarili ko lang opinion. Ngayon, mga kapatid, huwag natin din pong itatanggi na ito pong impeachment na ito na panonoorin nating lahat, ang isa po sa mga dito ay ang contest din dito ay yung public perception, di ba? Yung pong publiko, yung kanila pong pananaw, yung kanila pong kaisipan. Kasi yan po'y malaking bagay sa magiging desisyon ng mga judges, senator judges, kasi nga po ito po ay
kumbaga, usapin din pong politikal itong prosesong ito. Yung impluensya ng taong bayan. Sabihin na po natin, girl, na talaga namang bawal, hindi tama, labag sa batas ang pananakit sa kapwa, ang lalo na itong pisikal na pananakit sa kapwa. Labag po yan sa batas, bawal na bawal po yan, hindi dapat yan tinutularan, hindi dapat ginagawa yan. Pero sa akin po dito, kung ito po'y isasalang ng prosecution sa impeachment trial, baka sa halip po na ito'y makatulong sa kanila, makatulong pa ito kay VP Sara. Sa anong kadahilanan? Sandali lang ha. Kasi kung haharap itong si Sheriff Abby Andres at pauupuin sa witness stand at dadaan sa cross-examination, kung ako si Attorney Fortun, matutuwa pa ako dito na iharap. Bakit? Kasi tatanungin ko si Sheriff Sheriff, balikan lang natin yung nangyari. Ba't ka ba sinuntok ni VP Sara? Napanood namin sa TV. Ba't ka sinuntok? Kasi si VP Sara, mayor that time, naku, puputulin ito. Wag. Gagamitin ito. Gagamitin eh. Magagamit ka na namang content eh. Gagamitin ito sa kanilang content. Wag na. Oo. O kaya putol-putulin mo para mahirapan sila i-edit. Tuloy ko ba to? Sige, tuloy mo para maintindihan. Baka nakikinig yung ating mga house prosecutors eh. Baka sakaling, di ba, Oo. sundin nilang advice mo. So pwedeng maging Kasi- pabor pa kay VP Sara ito. Yes. Oo. Bakit? Ano ba motive? Ulitin ko, mali Mali ang pananakit ng kapwa. Correct. Pero ano ba pinanggagalingan din? Ano ba motive dito? Alright? Yan po naman po, laman na ho ng balita dati. At nangyari nga po, na diskusyon. Bakit? Kasi si Sheriff Abby Andres nung panahong yon ay nag-execute ng demolition sa grupo po ng mga maralitang tagalungsod sa isang private property. So i-demolish. Before the demolition, naghanda na yung mga taga doon ng kung ano-anong mga pananggalang, kung ano-anong pambabato, gagamitin sa pambabato, etc. Violence will erupt. Yan po yan eh. Ngayon mga... Ako, puputulin to. Yeah. Medyo ano mo. Ina ninyong lahat. Tuloy. So, ngayon, naghahanda na sila. Gaya po ng ilang pong mga eksena sa mga demolition, naghahanda na Oo. yung mga nakatira doon. Oo. Ilang pamilya yon Oo. na di-demolish. Oo. Mga kapatid, para maiwasan po yung violence, na magitan itong si Mayora. At Mayora sinabi Sara. nun sa sheriff na, Sheriff, wag mo munang i-demolish to. Bigyan mo kami nakiusap. 2 oras. Oo, nakikiusap. Oo, para lang sa maayos na pag-aalis ng kanilang mga gamit. Before pa yan, sinabi na yan, wag mo munang i-demolish yan. Bigyan mo kami ng sapat na panahon. Kasi may problema pa ako dito sa isa eh. Meron pa siyang ilang mga maitang ulo. Nung nalaman ni Mayora na dinidemolish, pinuntahan doon. Pinuntahan. Ay nako, gagamitin to, sigurado Hindi. ko. Gagamitin ito. Oo. Pagpunta, o di So pinuntahan. pagpunta doon, Pinuntahan ni Mayora. Mayora Oo. Sara. Oo. So nang gigigil, pagdating doon, talika dito, sinapak. Kitang-kita po yan. Not once, not twice. Halika dito! Okay, so Nagka-black ngayon, eye ba? yan, sige, ganyan rin. Oo. So, Nagka-black eye? yes, Nagka-black eye. na-hospital. Na-hospital Ang lakas kaya. Malakas, ang tindi ni Ayun mga Baby kapatid, Sara, ano ano? punto ko dito? O sige. So, siyempre, gagamitin po yan sa pagtatanggol na bakit ba nagawa ng tao? Ipinagtatanggol ang mga mahihirap. Yan. Ipinagtatanggol ang inaapi. Kahit na sino pang lingkod Hero. bayan. Kapag naharap ka sa ganung pagsubok, nagagawa mo ang hindi mo dapat gawin sa pagtatanggol sa mahihirap. Nakita mo ninyo? Hero, ano? Hero. Hindi ba kung ikaw sa prosecution, hahayaan mo ba na maging mapunta roon ng diskusyon? Oo nga. Hindi ba? You know what I'm saying? I know what you're saying. Bati na ba sila So ngayon? kuha ka na lang ng psychologist perhaps. Oo, na pwede mag-explain nun. Subject matter expert. Pero yung pupunta ka pa, ipahaharap mo pa itong sinapak para lang balikan yung kwento na, uulitin ko, masama manakit ha, pero lalong yung mga masa, lalo na ho yung mga, alam nyo na ibig ko sabihin, yan ang gusto namin leader. Yan! Yung pagtatanggol kami. Nakita mo si Digong,
sampalin mo. Oo, Di yan. ba doon siya sumikat? Oo. Di ba doon siya napalapit daw sa masa? Naman. O kapag ikay kinutungan sa naiya, sampalin mo. Correct. O, di ho ba? Oo. You know what I'm saying? Sampalin. So, Yan. gagamitin ito, sigurado ako. Pero ito ho, di ba? Sa akin lang. Huwag nyo nang ipilit yan. Para lang po naman sa akin ito. Kasi baka mag-backfire. Magamit tuloy para yung mga tao lalo siyang kampihan. At sabihin na, yan ang gusto naming leader. Nakahandang ipagtanggol ang mga naaapi. Naging hero Ay, pa, di ba? no? Babalik sa Anyway, kanila. eto na po. Napag-isip-isip na daw nila ngayon. Baka daw hindi na nila ipilit ipatawag. Mama, do you agree? Tama! Oo, kung yun ang dahilan. Pero bati na ba sila ngayon ni Sheriff? Nino? Si VP Sara at si Sheriff. Okay na sila? Si Sheriff? Oo, si- Hindi, demanda si Sheriff ha? Oh, pero hindi, I mean, okay na ba? Hindi ko Kamusta alam, hindi kami nagdemanda? close eh. Oo. Pero sinasabi ko lang ito. Tama yung punto mo. Correct. Naisip nyo? Oo. Di ba? Oh, ang dami ho niyong pwedeng tawagan. Wag na ho ninyong ibalik pa yan. Pwede nilang tawagin yung, ano ba, sino pa bang iba pwedeng Kasi tawagin? kung ako yung haharap doon, sabihin ko, gagawin ko ulit yan kung kinakailangan. Ba? Ako ninyo. Oo, Yan ang correct. gusto naming leader. Yan iboboto namin. Maaasahan, ipagtatanggol kami, yung mananapak sa oras ng pangangailangan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Attorney Regal Oliva. Tinalakay niya yung nangyari 15 years ago. Yung pagsapak ni Mayor Inday Sara sa isang sheriff. At ngayon, yun ang gagamitin nilang testigo laban kay BP Sara. Kaya tanong niya na, yan na lang ba ang pinakamalakas niyong ebidensya laban sa Vice President? An incident that happened 15 years ago. In short, tinatawanan niya itong prosecution team. Pakinggan natin itong si Attorney Regal Oliva. 15 taon na ang lumipas. 15 years. At sa dami ng nangyari sa bansang ito pa rin ba ang pinakamabigat na ebidensyang maihaharap laban kay Vice President Sara Duterte? Balikan natin ang facts. Noong 2011, katatapos lamang hagupitin ang Davao ng matinding flash flood, maraming pamilya ang nawalan ng tahanan. Habang ang iba ay nasa evacuation centers, isang demolition ang itinuloy pa rin sa Agdao sa bisa ng isang court writ. Nandoon si Mayor Sara Duterte. Hindi dahil naghahanap ng gulo, kundi dahil sinusubukan niyang pigilan ang mas malaking karahasan. Totoo, nagkaroon ng pisikal na konfrontasyon sa sheriff. Totoo rin na iyon ay nakitala sa kamera at naging usapin ng buong bansa. Pero ang tanong ngayon ay iba. Ano ang relevance nito sa impeachment trial? 15 taon matapos ang insidente. Hindi ba't ang impeachment ay dapat tumuon sa mga articles of impeachment mismo? Hindi ba't ang ebidensya ay kailangang may malinaw na kaugnayan sa mga alegasyong sinusubukan patunayan? Kung ang pinakamalakas ninyong witness ay isang insidenteng nangyari noong 2011, isang pangyayaring matagal nang alam ng publiko, matagal nang hinusgahan ng taumbayan sa iba't ibang halalan, at paulit-ulit ng tinalakay, hindi ba't lalo lamang nitong ipinapakita ang kahinaan ng kaso Yes. na nais ninyong buuin? Sa batas, relevance is everything. Hindi sapat na dramatic ang kwento. Kailangan may probative value ito sa isyong nililitis. Hindi ko sinasabing burahin ang kasaysayan. Ang sinasabi ko, huwag gawing kapalit ng matibay na ebidensya ang isang insidenteng 15 taon nang nakaukit sa public memory. Kung ang impeachment ay tunay na paghahanap ng katotohanan, dalhin ninyo ang
pinakamabibigat ninyong ebidensya. Pero kung paulit-ulit ninyong ibinabalik ang eksenang alam na ng buong Pilipinas, baka hindi si Sara Duterte ang nahihirapan. Baka ang kaso mismo ang hirap patunayan. Another day. Another regal. Yo, tumatak sa isip ko, probative value. Ano bang ibig sabihin ng probative value? Okay, ano ba yung probative value pagdating sa evidence? Sabi dito, sinerch ko sa Google. It refers to the extent to which evidence helps prove or disprove a crucial fact in a legal case. Essentially, it measures the strength, reliability, and logical power of a piece of evidence to make a disputed point more or less likely to be true. So, mayroong example dito ng high probative value and low probative value. Example ng high, yung bang may relevance. Yung ebidensyang yun is, mapapatunayan. Ang example is, in a theft trial, pagnanakaw, a store's security camera footage clearly capturing the defendant o yung nagnakaw taking items without paying. The evidence directly proves the core fact in the dispute. Yan. May probative value. Yung CCTV camera, kuhang-kuha yung nagnakaw, kumukuha ng mga bagay-bagay sa tindahan, hindi naman nagbayad. High probative value. Okay. So, ang low probative value, dito naman, in a medical malpractice lawsuit, bringing up the fact that the doctor owns an expensive luxury car. It has zero logical connection to whether or not the doctor was negligent in treating the patient. Ang ebidensya nila sa doktor, medical malpractice, naka-Mustang ang kanyang sakyanan, worth 5 million, bagong model ng Mustang. May probative value ba sa kaso ng medical malpractice? It does not prove na kahit 5 million yung Mustang ng doktor, walang kinalaman doon sa kaso na medical malpractice. Ganito rin ito. Grave theft. Dahil binantaan ni Vice President yung tatlo, President, First Lady, Romualdez, pag may nangyari sa akin, may mangyari, yan ang grave theft. Anong kinalaman? Yung pagsapak na sa sheriff. Ang layo. Plus the fact na ang nililitis, impeachable officer. Dapat yung ginawa niya as a Vice President, dapat yun ang ipakita nilang ebidensya. Example, yung tao mismo na kinontak ni VP Sara, na siya ang gogorgor sa tatlong inuhulga o trinetret. Pag yun, malakas yun. May probative value. Dahil ako po, si Juan de la Cruz, nag-usap kami ni VP Sara, babayaran niya ako ng 1 million pesos. Titirahin ko yung tatlo. Kailangan ang kondisyon, dapat si VP Sara muna ang matudas. Walang probative value. So, nagpapakita lang na mahina ang kanilang kaso. Lalo na, yung sheriff, ayaw magtestigo. Sabi niya, tahimik ng buhay ko, huwag niyo na akong isama dyan. Please lang naman. Kawawa ang Team Luistro sa mga pangyayaring ito. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.